Ilang taon na ang lumipas, banal na araw noon sa Jerusalem. Nahirapan ako sa pinakamagulo kong karanasan sa mga kasapi ng mga peling Israeli Ashkenazi na may karanasang Europo. Nanirahan ako noon sa isang maganda, luma at mabuhay na lugar kasama mga kapitbahay kong Kurdish, Persian, Iraqi, Amerikano at Ashkenazic Israeli Jews. Isang araw, isang kilala sa akademya at ang mapayapang paggalaw ang tinigilan ng kanyang sasakyan habang ako'y pauwi sa aking bahay mula sa kabayanan at ako'y kanyang inalok ng sakay. Mga person lang pinakamasama. Anong kampirahan pinagsasabi mo? Nako, lahat ay nakakaalam na sila ang pinakamasama. Hindi pa ako nakikipagbalitaan sa mga kakilalang ito ilang taon na ang nakakalipas. Inilarawan ko sa aking isipan kung gaano siya naguluhan sa kinalabasan ng botohan ng mga Israelitas. Ipinagtataka ko kung meron siyang palatandaan tungkol sa mga gawain na siya at ang kanilang mga kasamang Ashkenazi ay may bahagi sa pagbubunyag nito. Matapos ang botohan, isang malaking bilang ng tagapanood na Afro-Asian Jews ang masiglang sumagot kay Netanyahu. Sobrang galit ang mga nakikinig sa kanya, kasama si Perez, na si Netanyahu at pamamalaan sila, upang ang kanilang kawalang galang ay mawala. Ako ang nanalo. Ako ang mamamahala sa inyo upang ang inyong mga kawalang galang ay mawala. Hindi. Ako dapat yung nanalo. Ang Ashkenazim ay kinakatawan ng mga nakapag-aral na Israelitas. Mayroon, ako'y nakakatitiyak. Walang sadyang patakaran ng pagtatanggal, ngunit tulad ng karamihang paralan sa Israel, ang edukasyon ay napangingibawan ng mga matataas at pangitnang uri ng Ashkenazim. Ang Afro-Asian Jews ay sa pinakabahagi, kakit-akit na bourgeoisie at manggagawa, uri ng tao na nagbibigay ng pangangailangan ng kanilang grupo at nagsisilbi rin upang ang buhay ay maging komportable para sa mga nakatataas at nasa gitnang klase ng mamamayan. Si Paula Ben Gurion, asawa ng unang kataas-taasang ministro ng Israel, ay tinanong kung ano ang pakiramdam ng bumili ng kosher meat. Simple niyang gawin sa sandaling umuwi siya. Sa magandang sagot, ngunit nakagugulo sa mga Jews mula Afrika at Asya na iniisip lamang ito bilang kalapastangan. Ang galit sa uri ay madalas na nagpapagalaw sa politika sa mga bansang class-ridden. Ang pagsubok sa mga tao na naghahangad na makita ang kalayaan at ang tunay na demokrasya sa Israel ay kung paano dalhin ang mapayapang mga uri para intindihin ang mga galit sa kanila at ang kanilang aktibong bahagi sa paninimulan.